Sa simple pagtulong mo, mayroong buhay na naisasalba, mayroong pamilyang umaangat. The Senate is now constituted. At ito ang mismong Chinese Coast Guard na napakinggan ni PBBM. 6 na milyong balotang gagamitin. Sa A to Z, kumpleto tayo. Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Lunes, September 29, 2025. Ako si Barbie Mulak at ito ang balitang A to Z. Ako, Bicol Party List Representative Zaldico, nagbitiw na bilang kongresista. Ex-PNP Chief Azurin, pinalitan si Baguio Mayor Magalong bilang Special Advisor sa ICI. Our institutions are clearly abused. VP Duterte, iginiit na, unstable na ang Marcos government sa gitna ng mga anomalya sa infra projects. Malacanang kay Senator Marcoleta, sagutin ng mga alegasyong konektado umano ang misis sa Diskaya Project. Sa showbiz, Selena Gomez at music producer Benny Blanco, ikinasal na. I'll just keep this very simple. There's no truth to anything that was said. That's it, guys. At Ellen Adarna at Derek Ramsey, todo deny sa panibagong issue ng hiwalayan. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Nagsumite na ng kanyang immediate at irrevocable resignation bilang kongresista si Ako Bicol Party List Representative Zaldico dahil saan niya ay banta sa kanyang buhay. Hindi naman malinaw kung kailan balak umuwi ng Pilipinas ni Ko ngayong napaso na ang deadline sa kanya ng Kamara na magbalik bansa. Ang balitang A to Z ni Kim Salinas. Opisyal nang nagbitiw si Ako Bicol Party List Representative Zaldico bilang kongresista dahil saan niya ay matindi at direktang banta sa kanyang buhay at sa kanyang pamilya. Sa isa pang pahayag, sumulat na rin siya sa Ako Bicol para sa kanyang leave of absence mula sa partido. Bago ang resignation ni Ko, pinagbabato ng putik ng mga progresibong grupo ang mga larawan ng mga politiko na iniuugnay sa korupsyon sa flood control projects. Nagmarcha rin sila sa House of Representatives para ipanawagan ng agarang pag-uwi sa dating chairman ng House Budget Committee. Napakaraming ebidensya na nagtuturo kay Zaldico ng mga ghost project. Bilyon-bilyon ang kanilang ninakaw, trilyon ang kanilang ninakaw. Nakikinabang ang buong pamilya na. Mapanagot ang mga nangungurakot ng pera ng taong bayan. Matatandaan ngayong araw din ang ultimatum ni House Speaker Faustino kay Ko para humarap sa Kamara. Subalit, no show pa rin si Ko. We are in unison na dapat talaga magpakita na si Representative Zaldico to answer all the allegations linked to his name. Masakit man sabihin sa amin, kahit pakabaro namin dito sa House of Representatives, kung talagang sila ay nagkasala, kailangan silang mapanagot at makulong. Una nang sinabi ni Ko na intensyon umano niyang umuwi sa tamang panahon para harapin ang mga akusasyon sa aniya ay tamang forum. Gayunpaman, tingin ni Justice Secretary Crispin Rimulya, I don't expect him to come home. I mean, the way that everything is right now, I don't think he will just go home. Hindi pa malinaw sa ngayon kung sa pag-alis ba ni Ko ay papayagang makaupo ang third nominee ng Ako Bicol na si Attorney John Chan para muling mabuo ang dalawang party list seats na napanalunan ng partido noong eleksyon. Para sa Balitang Ito Z, Kim Salinas. Itinalaga ng palasyo si dating Philippine National Police Chief General Rodolfo Azurin Jr. bilang bagong Special Advisor and Investigator ng Independent Commission on Infra. Naghain naman na ng rekomendasyon ng ICI na kasuhan si Ako Bicol Representative Zaldico at iba pang public works officials kaugnay ng substandard na flood control project sa Oriental Mindoro. Ang Balitang A to Z ni Naomi Almohan.
3 araw matapos magbitiw bilang Special Advisor ng Independent Commission for Infrastructure si Baguio City Mayor Benjamin Magalong dahil sa maaaring paglabag sa Section 7 ng Article 9B ng Konstitusyon o pagbabawal sa mga elected official na umupo pa sa isang public office. Inanunsyo ng palasyo ngayong Lunes, September 29 ang kanyang kapalit, si dating PNP Chief General Rodolfo Azurin Jr. Sa pahayag ng palasyo, kumpiyansa sila na sa karanasan at liderato ni Azurin, mas mapapatatag ang mandato ng komisyon na maging transparent sa paggamit ng kaba ng bayan at mapanagot ang mga umaabuso rito. Naging hepe ng pambansang kapulisan si Azurin mula August 2022 hanggang April 2023 sa pag-upo ni Marcos Jr. bilang Pangulo. Pinasalamatan naman ng Pangulo si Magalong para sa serbisyo at kontribusyon nito sa komisyon. Para naman kay Magalong, pagkakataon ito para mapagtuunan ang kanyang munisipalidad. I've never been so busy in my entire life. Ngayon lang. I would like to apologize to each and every one of you if I cannot perform my task as your mayor of the city of Baguio. Samantala, naghain na ang ICI sa Office of the Ombudsman ng rekomendasyong kasuhan sina Ako Bicol Representative at House Appropriations Chairperson Zaldico at iba pang opisyal ng DPWH. Kaugnay ito ng 290 million pesos flood control project sa Nawan Oriental, Mindoro. Matatandaang labis ang pagkadismaya ni Public Works Secretary Vince Dizon nang inspeksyonin nito noong September 9 dahil sa super substandard na materyales at pagkakagawa. Imbis kasi na 12 metro ang haba o lalim ng sheet piles, nasa 3 metro lang ito ng sukatin. Ang discrepancy po nito ay potensyal na makakaresulta sa estimated loss worth 63 million pesos. Kulang-kulang rin po ang mga dokumento para sa kanilang progress billing. Kabilang sa mga nirekomendang kasuhan ang nasa 17 regional at assistant DPWH directors at mga head ng SunWest Construction na pagmamay-ari ng mga ko. Ito ang unang beses na nagsumite ang komisyon ng report at rekomendasyon sa ombudsman magmula ng binuo ang komite. Marami pa pong darating. Magsusumikap po ang ICI para po mapabilis ang proseso na hindi magsasakripisyo sa quality ng aming trabaho. Habang pinoproseso naman na ng Department of Justice ang Blue Notice mula Interpol para malaman ang kinaroroonan ni Ko. We will know where he's going every time. Yun ang mahalaga. Malaman kung nasaan siya lagi. Everything is due process eh. Okay. Siyempre naiinip tayo pero sinasabi ko nga, proseso lahat yan. Marami na kami report. Kaya lang siyempre, wala pa naman kami magagawa doon. Kailangan lang alam namin kung nasaan siya. Ayon kay Rimulya, sa lalong madaling panahon, inaasahan nilang maiyahain na ang Blue Notice labang kay Ko. Mapapanagot ang mga sangkot at mapalabas ang katotohanan. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano. Inihayag ni Vice President Sara Duterte na unstable na umano ang lagay ng Marcos Jr. administration dahil sa korupsyon sa infrastructure projects. Ito ang hirit ng bise sa kanyang pagharap sa Senado kaugnay sa mahigit 900 million pesos na panukalang budget ng Office of the Vice President para sa taong 2026. May balitang A to Z si Ace Cruz. Our institutions are clearly abused. Yan ang sagot ni Vice President Sara Duterte nang tanungin ng media kung sa tingin niya ay stable pa ang lagay ng pamahalaan. They are used for personal gain and we have already seen the testimony of witnesses about corruption. And there is practically nothing happening in our country. Ayon kay Duterte, kabilang dito ang mga alegasyon laban kay dating House Speaker Martin Romualdez na pinsan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay sa umano'y kickback sa flood control funds. Bukod pa ayon sa bise, sa perang galing umano sa iligal na sugal. Pero ngayon lang siya lumabas in public dahil merong witness na nagsabi na siya mismo ang nagdadala ng mga suitcases na yun. Hindi siya odd for Martin Romualdez
because he was already involved in heavy luggages doon sa Okada case. Maring itinanggi ni Romualdez ang anya'y walang basihang aligasyon. Ani Romualdez, guni-guni lang ang parata na tumatanggap siya ng mali-malitang pera mula sa flood control funds dahil wala naman anyang konkretong ebidensya. Binueltahan naman ng Malacanang ang pahayag ng bise na unstable na ang pamahalaan. Isang malaking kasinungalingan na naman to. Alam natin na matatag ang ating gobyerno, ang pamahalaang administrasyong Marcos Jr. Ito ay ginigiba lamang ng mga obstructionist na tulad nila. Gate ng palasyo. Ang Pangulo mismo ang nagpasimula ng pag-iimbestiga na ito. Hindi tulad ng nakaraang administrasyon, anong nakita niyong pagbuyanyang o pagbulgar sa mga ganitong klaseng anomalya. Hindi pwede mangyari yan dahil hindi papayagan ng ating Pangulo yan. Ginawa ng bise mga payag matapos sumarap sa Senate Committee on Finance kaugnay sa 902.8 million pesos na panukalang budget ng Office of the Vice President para sa 2026. Mas mataas ito ng higit 20% sa 744 million pesos na OVP budget ngayong taon. 40 minuto lang ay naprubahan agad ng komite ang budget dahil sa parliamentary courtesy. Nagpasalamat dito si Duterte sabay paliwanag kung bakit hindi na siya humiling pa ng dagdag na pondo. Alam naman natin na hindi ibibigay yan eh. So parang maglulukuhan lang tayo kung magkasamil kami lang mas malaking budget tapos babalik lang din tayo sa kung ano yung nasa left ngayon. Humirit pa ang ilang senador na kalyado ni Duterte. Bilyon-bilyon ang naririnig nating na hinahatid na tinatawag na basura doon sa flood control. Kung tutuusin, wala pang 1 bilyon ang hinihingi ng OVP. Barya lang po ito, ibigay na po natin, dagdagan pa. Total naman, meron nagsabi ni sa senador na malaki insertion natin, ibigay na natin sa Office of the Vice President para maging working Vice President siya. Matatandang kinwestiyon ng mga mambabatas ang mga nakaraang budget proposal ng bise dahil sa mga aligasyon ng umano'y misuse ng daang milyong pisong confidential funds na questionable umano ang mga resibo, gayon din ang mga pangalang tumanggap nito. Ito rin ang naging basihan ng impeachment complaint laban sa bise. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Mga ka-A to Z, magkakaroon po ng dagdag bawas sa presyo ng langis sa pagpasok ng Oktubre. Rollback sa presyo ng gasolina ang sasalubong kung saan naabot sa 20 sentimos kada litro ang bawas sa presyo. Ito ang unang bawas presyo matapos ang 6 na linggong sunod-sunod na paggalaw nito. Habang ang diesel at kerosene naman na muling tataas ng hanggang 90 sentimos kada litro. Ayon sa Oil Industry Management Bureau, nakakaapekto sa presyo ang banta ng Estados Unidos na magpataw ng taripa sa Europa, lalo na kapag bumili ang mga ito ng langis mula Russia. Kaya naman, magpakarga na po. May malaking posibilidad na palawigin hanggang sa katapusan ng taon ang rice import ban. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., ito ang hiling ng local rice millers at traders. Ito rin anya ang napagdesisyonan ng Pangulo na extend ito ng hindi bababa sa 30 araw pero posibleng mas humaba pa, depende sa sitwasyon. Bunga ang extension ng pagbagsak ng presyo ng palay kaya nakatakdang ilabas ang executive order na magbabawal sa mga LGU at ahensya ng pamahalaan na bumili ng imported na bigas. Samantala, magpapatupad naman ng price freeze sa bigas sa Eastern Samar at Masbate, kaugnay ng pananalasa ng bagyong Opong. Magbebenta rin ang DA ng bigas sa halagang 20 pesos kada kilo sa loob ng isang buwan sa mga naturang lugar. Tinatayang hindi aabot sa 1 bilyong piso ang nasalantang agrikultura dahil sa nagdaang bagyo. There's a big possibility na it will be extended until end of this year. Nakausap ko rin last week yung ating mga rice millers natin at mga traders na local rice. They are actually requesting ang import ban be extended until the end of this year. Hindi bababa sa 27 individual ang nasawi dahil sa paghagupit ng bagyong Mirasol, Nando at Opong nitong mga nakaraang linggo. Sa ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, karamihan sa mga nasawi ay naitala sa Cagayan Valley at Bicol Region. Nakapagtala naman ng 4 na nasawi sa Cordillera Administrative Region, habang tig-2 sa Central Luzon at Central Visayas at 1 sa Eastern Visayas.
Gayunpaman, patuloy na binavalidate ang mga datos na nakalap. Mayroon namang naitalang 33 nawawala at 14 na sugatan matapos ang mga bagyo. Samantala, aabot naman sa mahigit 700,000 na pamilya katumbas ng 2.7 na milyong individual ang naapektuhan ng kalamidad. Kinasal na ang US pop singer-actress na si Selena Gomez kay music producer Benny Blanco sa star-studded event nitong weekend. Mismong si Gomez ang nagbalita sa Instagram sharing photos and videos mula sa event with the caption, September 27 na siyang araw ng kanilang kasal. Nagbahagi rin si Blanco ng ilan pang snaps nila sa kanyang account sabay sabi, I married a real-life Disney princess. Umani ng 20 million likes ang post. Unang nagkatrabaho ang dalawa sa music industry kung saan nag-collaborate sila sa mga kanta ni Selena na Kill Them With Kindness at Same Old Love. Pero 2023 lang nang magsimula silang mag-date at saka naman na-engage nitong December 2024. Susunod, Malacanang kay Senator Marcoleta, sagutin ang mga alegasyong konektado umano ang kanyang misis sa Diskaya Project. At ICC nilinaw na wala pang desisyon sa interim release request ni dating Pangulong Duterte, pero Netherlands, isa sa mga target host country sakaling pagbigyan. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Nagsagawa ng kilos protesta ang mga estudyante ng University of Santo Tomas at ng Far Eastern University para tutulan ang kaliwat-kanang korupsyon. Nagtipon-tipon ang mga estudyante ng UST sa Plaza Mayor para panagutin ang mga korap na opisyal ng pamahalaan na sangkot sa maanumalyang flood control projects. Hindi rin nagpatinag ang mga estudyante ng FEU para kondenahin ang mga nangyayaring malawakang korupsyon, maging ang pagsusulong na mapababa ang presyo ng tuition fees at iba pa. Iniuugnay sa bagong kontrobersiya si Senator Rodante Marcoleta matapos lumutang ang online report na konektado umano ang kanyang asawang si Edna sa Diskaya Projects. Kung totoo, sinasabing conflict of interest ito sa gitna ng kanyang mungkahing gawing state witness ang mag-asawang kontratista. Narito ang ating balitang A to Z. Nilinaw ni Sagip Party List Representative Paulo Marcoleta na walang direktang kaugnayan ang kanyang inang si Edna Marcoleta na isang independent director ng dalawang insurance company na nakatransaksyon ng mag-asawang kontratistang Diskaya. Ayon sa kongresista, hindi co-owner at hindi rin empleyado ng Stronghold Insurance ang ina. Ganito rin ang sinabi ng Stronghold. Nilinaw pa ng insurance company na walang ownership o control ang mga Diskaya sa Stronghold at ang inilabas nilang bond ay base sa paniniwalang may valid government project ang naturang mga kontratista. Tugon nito matapos palutangin ng Bilyonaryo News ang posibleng conflict of interest dahil sa posisyon ni Edna Marcoleta sa insurance companies na naggarantiya sa projects ng mga Diskaya. Ayon sa report, posibleng conflict of interest ito sa pagsulong ni Senator Rodante Marcoleta na gawing state witnesses ang mga Diskaya. Why are you so protective of the Diskayas? Why are you so protective? I am not protecting them. Ayon naman sa Malacanang, dapat sagutin ni Senator Marcoleta ang issue ukol sa kanyang asawa. Ang lalim po ng sinasabing koneksyon ng asawa po ni Senator Marcoleta sa nasabing insurance company at kung gaano din kalalim ang sinasabing relasyon niya sa mga Diskaya. So hayaan na lang po natin si Senator Marcoleta ang magsabi kung may conflict of interest o wala. Samantala, si Master Sergeant Orly Gutesa ay mas credible pa po kaysa sa marami sa atin dito sa Kapulutan.
Dinepensahan naman ni Marcoleta ang pagpresenta niya sa Blue Ribbon Committee hearing kamakailan sa surprise witness na si Orly Guteza na sinasabing dating security aide ni resigned Ako Bicol Representative Zaldico. Sa Senate plenary, ipinresentang muli ni Marcoleta ang affidavits ni Guteza matapos itanggi ng abogadong si Petchi Espera na siya ang nagnotaryo sa mga naturang salaysay. Ngayon, kung tatalikuran po ng abogado na yon ang kanyang pirma, ako na po mismo ang magdidirect ng prosecution sa kanya para ma-disbar siya. Una nang ipinag-utos ni Blue Ribbon Chairman Ping Lacson ang background investigation kay Guteza matapos ang kanyang testimonya na nag-deliver siya ng male-maleta ng sinasabing basura na tumutukoy sa umano'y multimilyong pesong cash kickbacks kina Zaldico at ex-House Speaker Martin Romualdez. Matapang na sinisisi ni former Senate President Francis Cheese Escudero si former House Speaker Martin Romualdez na nasa likod umano ng mga pag-atake sa kanya at sa ilang kasamahan sa Senado. Sa privileged speech ni Escudero, nagbabala siya sa publiko na huwag basta-basta maniwala sa kanya ay script at sarsuela na target pabagsakin ang Senado. Tinawag naman ni Romualdez na isa lang script ng tinaguriang DDS o Die Hard Duterte supporters ang talumpati ni Escudero. Sa halip niya, dapat ay harapin ni Escudero ang mga isyung ipinupukol sa kanya. Kapwa, idinidikit sina Escudero at Romualdez at ilan pang senador at kongresista na umano'y sangkot sa mga naglitawang irregularidad sa flood control projects at sa pagpopondo ng mga ito. Lahat ito para lamang ipako ang mga senador sa media at sa publiko at ilayo ang atensyon sa Kamara at mga congressman. Isang tao lamang, Ginoong Pangulo, ang nasa likod ng script at sarswelang ito. Siya ang dahilan ng kaguluhan, pagkakaaway-away, pagkakawatak-watak. Bakit tila sa Kamara, dito mismo sa Senado at sa ilang media ay hindi pa din nila kayang sambitin ang pangalan niya? Pues, sasabihin ko, Martin Romualdez. Hindi na ikinagulat ni dating COA Commissioner Heidi Mendoza ang issue ng budget insertion na kinasasangkutan ni Commissioner Mario Lipana. Giit ni Mendoza, makapangyarihan ang posisyon ng auditor lalo't may kapangyarihang sumulat ng ulat at mag-disallow ng gastos kaya nararapat anya na mas mahigpit ang appointment process ng mga commissioner. Anya kung gustong magkaroon ng tunay na independent na komisyon dapat hindi nakasalalay sa budget o sa kumpirmasyon lamang ng Malacanang. Samantala, nilinaw naman ni Mendoza na hindi siya lumapit at hindi rin inalok ng posisyon sa Independent Commission for Infrastructure at hindi raw niya ito tatanggapin kung sakali kahit pa may alok. Para kay Mendoza, mas epektibo ang joint investigation ng Ombudsman at COA para diretso ang mga ulat sa Sandigan Bayan, imbis na dumaan pa sa mahabang proseso ng ICI. Kung ginawa na lang natin yung joint investigation ng Ombudsman and COA, diretso na yung report niyan sa Sandigan eh. At kung sinasabi natin, kailangan meron nitong independence or oversight kasi mayroong problema dun sa ng COA, then dun natin ipasok. Mag-isip tayo na, okay, ipasok natin as independent observer itong si Secretary Babe Singson o itong magaling na ng SGV, kasi magagaling talaga silang mag-audit at ini-expect natin yan. Mataas ang expectation. Di ba kinat short natin yung process? At ibinalik natin sa sistema. Naglabas na ng arrest warrant ang Mandaluyong Regional Trial Court laban kay dating PCSO General Manager Royina Garma at 4 na ibang opisyal dahil sa kasong murder at frustrated murder sa pagpatay kay PCSO Board Secretary Wesley Barayuga. Kasama sa hinainan ng warrant si dating NAPOLCOM Commissioner Edilberto Leonardo at mga pulis na sina Jeremy Kausapin, Santi Mendoza at Nelson Mariano. Ayon sa PNP, patutupad ang no bail warrant anuman ang estado o posisyon ng mga sangkot. Sa record ng mga otoridad, nasa custody status na si Mendoza
habang dismissed sa serbisyo si Mariano at nag-resign naman si kausapin. Iniimbestiga naman ng CIDG ang report na nakaalis na ng Pilipinas si Garma, habang kinukuha na rin nila ang certification mula sa Bureau of Immigration. Nitong nakaraang buwan, kinumpirma ng Immigration na nagbalik bansa si Garma matapos humingi ng asylum sa Amerika. Ito po ay recommended na no bail. Isa po ang marching orders ng ating Chief PNP. Ang sabi niya po, justice for all, meaning ang kautusan niya po sa CIDG at sa lahat ng miyembro ng Philippine National Police, implement all warrant of arrest regardless of the case. Nilinaw ng International Criminal Court na hindi pa sila naglalabas ng desisyon ukol sa hiling na interim release ni former President Rodrigo Roa Duterte. Gayunpaman, isinapubliko ng ICC na nagkaroon ng komunikasyon sa pagitan ng Pre-Trial Chamber 1 at ng Netherlands sa posibilidad na maging host country ito ni Duterte. Pinasagot ng ICC ang Dutch government ukol sa hiling ng kampo ni Duterte. Sa ngayon, nananatili ang dating Pangulo sa detention center ng ICC sa The Hague, Netherlands, habang umaasa naman ang kanyang anak na si VP Sara Duterte na mapagbigyan ang house arrest na hiling sa Davao City. Sa aming pagbabalik, Ellen Adarna at Derek Ramsey, todo deny sa panibagong issue ng hiwalayan. At nakaboto na ba ang lahat? Hanggang October 3 na lang para sa kauna-unahang Filipino Music Awards. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Matapos maitampok sa isang blind item tungkol sa umano'y hiwalayan, sumagot na ang mag-asawang Ellen Adarna at Derek Ramsey. Samantala, nakaboto na ba ang lahat bago ang deadline sa October 3 para sa kauna-unahang Filipino Music Awards? Ang balitang showbiz, hatid ni Rod Garabon. Ang si Maritas naman lang. At least get everything right, like everything. Sumagot na ang mag-asawang Ellen Adarna at Derek Ramsey matapos mistulang maitampok sa isang blind item. September 28, nag-post ang internet personality na si Zian Gasa ukol sa umano'y hiwalayan ng billionaire celebrity guy at famous celebrity girl. Sa comments, sinabi ni Gasa na hindi pinakasalan ng babae ang ex nito with the initials JL dahil wala naman umano siyang mapapala bukod sa isang banig ng isang kilalang brand ng gamot. Matatanda ang ex ng aktres na si John Lloyd Cruz o JL na siyang endorser naman ng nasabing gamot. Daming nagtag. Kailangan ko na ng... Ano ko naman pakasalan? Ay, hindi naman propose. Agad namang itinanggi ni Adarna ang blind item. Billions. The only billions. Ang anino ng billions na nakita ko ay sa flood control lang. Dinipensahan rin ni Derek ang asawa sa aligasyon. Morning, guys. So, there's this issue about Mr. Zian Gasa. I'll just keep this very simple. There's no truth to anything that was said. That's it, guys. Samantala, mabuhay ang OPM. The countdown begins para sa kauna-unahang Filipino Music Awards happening on October 21 sa Mall of Asia Arena. Dito itatanghal ang special at genre awards para sa deserving Filipino music arts. May hanggang October 3 naman ang fans para iboto ang People's Choice Award winner sa filipinomusicawards.com. Bukod sa awardees, tampok din dito ang performances ng BINI, SB19, Four of Spades, International Pinoy Singer, Apple Diap, at marami pang OPM acts.
para sa balitang A to Z Showbiz, Rod Carabot. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages, hanapin ng Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong Lunes ay mula sa Latin writer at stage performer noong 1st century na si Publius Syrus. Ang sabi niya, matutong makita sa kapamahamakan ng iba. Ang mga pinsalang dapat mong iwasan. At yan po ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas.